Top of my favorite lip products, Abercrombie, na palagi kong suot-suot. Pareho na sila. Sabay silang maubos. Napakaganda talaga niya sa mukha. Sobrang ganda. Cut na to. That I got a second pair. These two. Yung amoy ng mga mayayaman. Na parang wala silang pinoproblema sa pera. Di ko na kayang magkape nang wala to. This is my favorite vlogging camera for this year. Hey guys! Welcome back to my channel. Today, I will be talking about my 2024 favorites. Buti na lang naalala ko to kasi I remember I also did this last year. And then now, nawala nga akong vlogmas. I'm very, very sorry because I'm super busy. But when I was thinking about the video na pwede kong ilabas ngayong December para sa inyo, I remember that I owe you guys my favorites video. So, here we go. In no particular order kasi kailangan ko na mag-retouch. Tingnan nyo naman. I think this is my most favorite. Di ba sabay-sabay lumabas yung mga ganito? Yung mga dewy na gel lip tints. Ito talaga yung naging favorite ko. Binili ko to hindi to PR. And, ayan, tingnan nyo. First time ko atang makaubos ng lip product because ang dami kong lip products. Pero sa sobrang gusto ko to, na ubos ko siya ng ganyan. Saktong nahilig ako sa medyo glossy na lips after kong magpa-lip fillers kasi before I am a matte girly. So this one is definitely on top of my favorite lip products this 2024. Walang mga beauty and home and whatever. Wala nang mga ganun-ganun. Basta nililista ko siya everyday. Pag may naalala ko, ililista ko dito. So kung ano na lang ang nandito sa listahan ko, yun ang i-chika ko sa inyo. Natanggap ko man sa PR or binili ko, basta nagustuhan ko or nirave ko sa inyo, then it's gonna be part of this. Sana wala akong nakalimutan. Palagi ako nahihirapang gumawa ng yearly favorites kasi baka mamaya nakakalimutan ko yung mga naging favorite ko noong January, na February, na mga start of this year. But anyway, ito pa lang pinahaba na. Okay, yun yung una. Next is this. As you can see, said na. Pumuputok-putok na siya kapag ginagamit ko. Na-discover ko lang to when I went to London. Favorite ko na yung original moisturizer na ganito ng Glossy before. Under makeup especially. It's like a priming moisturizer. But nung nakita ko na may gel version siya, tinry ko kaagad because I really love a gel moisturizer dito sa Pilipinas. Like ko namang sinasabi sa inyo. This is the only moisturizer na nakapagpa-moisturize sa akin sa umaga. Kasi dati ang skincare routine ko, wala nang moisturizer sa umaga. After serum, diretso sunscreen na. But because of this one, nagmo-moisturizer ako after my serum and before my sunscreen. Ganun siya ka-lightweight and I really, really love it. And nakapartner niya tuwing umaga. Tingnan nyo naman. Pareho na sila. Sabay silang maubos. Sakto. Matagal ko nang gustong bilihin to nung lumabas. Kasi alam nyo naman ang marketing ng Sunnies. Mabubudol ka talaga. But di ako bumibili kasi ang dami kong sunscreen. And alam nyo naman, diba, na nire-rotate ko yung mga sunscreen ko. Eventually, bumili na ako nito. And oh my God, sobrang gusto ko siya. Pag naubos to, hindi ako makakapag-rotate kasi parang siya pa rin yung gusto kong gamitin. Bumili na ako ng extra. Ewan ko kung makikita siya dito sa screen. Gusto ko sa kanya kasi it just gives that super glowy look after mo siyang i-apply. So, ang perfect niya kahit na wala akong makeup kasi para akong may filter na dewy. Napakaganda talaga niya sa mukha. I'll try to insert a photo of me wearing this pag papunta ako ng tennis. Nagmumukhang dewy talaga yung mukha ko. Iba kasing sunscreen. Nagmumukha kang dewy pero mabigat talaga siya kasi ganun naman talaga yung mga sunscreen. But this one gives you that look. Pero it doesn't feel like that. Magaan lang talaga siya. Hindi siya nakakairita. Ang ganda talaga. One of my favorite discoveries this year also, but this year ko lang to tinry. By the way, yung iba ko mga favorites na nakikita nyo before, favorites ko pa rin sila, but I am focusing nga yung mga na-discover ko this year lang for this video. Next on my list is this Abercrombie na jeans na palagi kong suot-suot. And ang length niya is 2R, meaning regular. Kasi yung mga Abercrombie tsaka Hollister may length sila. Pag nakalagay S, short yun. Pag R, regular, tas L, long. Abercrombie jeans are not cheap. Kaya pinag-isipan ko talaga mabuti to. Pero nung nasa States kasi ako, merong jeans si Nini na bet na bet ko. Since sneaker era tayo ngayon, bagay na bagay sa lahat ng sneakers. So tinanong ko siya kung anong style para bibili din ako. Dahil like kong ginagamit nung andun ako. Hindi na namin mahanap. So nag-try-try na lang ako and then ito yung na-try ko. Ever since binili ko siya sa States nung August, siya na yung dala ko na jeans sa lahat ng alis ko. Never ko siyang nalabhan. Nakakalaba lang ngayon. I really, really love it. Bagay siya sa lahat ng outfits ko. So ito yung favorite jeans ko. Nanghinayang pa ako nung una kong bibilin ko kasi ang mahal, but super ROI. I love it. Ewan ko kung this year ko to natanggap. Sa PR ko lang din ito natanggap or last year. Pero gamit na gamit ko siya this year. Nachika ko na mag-stop ako this year na magpa-eyelash extension. Doon nami-miss ko na talaga. Pero sabi ko, papahingahin ko muna. At hindi rin ako nagkakabit ng mga eyelash extension dito kapag magme-makeup ako. Kasi nga, pinapahinga ko muna yung lashes ko. So ever since I stopped, I just relied on using these two. This one or the BLK. Wala na yung BLK ko, naubos ko na. Pero favorite ko rin siya. This year
lang din ba yun? Hindi ako sure. Silang dalawa plus this one is so good. Kita nyo ba? Hindi ko na-miss yung itsura na naka-fake lashes or naka-lash extensions pagka naka-makeup ako kasi this one really curls my very tiny lashes. Tapos this one or the BLK really volumizes my lashes. Plus, it keeps the curl. Ganda talaga ng Heroine Make. Alam naman na natin yan. Pero this year ko lang siya super duper minahal at na-appreciate. Kahit na sobrang tagal na rin namang love na love to sa beauty industry. Tapos yun nga, local version is yung BLK. It's also equally amazing and I also equally love it. So good. Ang dami nagtatanong kung anong remover ko nito. I just also always use the Heroine Make remover. Sa gabi, papahid ko lang din yun just like how I use my mascara. And then, I just press the cotton pad ng ganyan. Pagtanggal ko, wala na. Ganun kadali. Walang kahit anong pull na magaganap. Super galing din nung remover na yun. Hindi ko mapakita yung remover by the way kasi nasa toiletry bag ko. Eh, yung toiletry bag ko, iniwan ko sa Batangas kasi doon kami nakatira ngayon. Lumuwas lang kami dito for 2 days. And iniwan ko na. Next are these pimple patches. Na-discover ko to nung nasa States ako just because ang hilig kong mag-try ng mga kung ano-anong pimple patch kahit saan. Wala lang, tip ko lang, sobrang dami ko ng pimple patch. But, ito random ko lang nakita sa Target and then binabasa ko lang kung ano ba yung nakasulat. Etong green, parang early signs or early stage of pimple kineme. Tapos ito naman, good for mga dark spots na nadulot ng pimples mo. So, sobrang perfect for me kasi nung time na yun, super ma-breakout talaga ako na hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Ito kasi early, yung parang nararamdaman mo pala lagyan mo na. Kung makikita nyo, may parang micro needles kinember loop. Tusok-tusok na ganyan. Etong time na yun, minaramdaman ako. So, nilagay ko, no? Dito yun banda. Tapos, dito sa baba ko, ang dami kong dark spots. Ito naman ang nilagay ko doon. Meron ako isa na ang laki-laki, pero wala nang laman. But, tiniris ko nga kaya it's dark. After 2 days of using it, hindi na tumuloy yung pimples ko dito. Sobra akong amazed na amazed. Tapos, ito naman, nag-lighten na rin agad talaga yung dark spot ko na nandito. Kaya, nag-hoard ako. Medyo mahal kasi siya. Late ko lang na-realize na Korean brand ata to. Mahal niya sa States. Ang bilis ko nakaubos nitong ganito na for dark spots kasi lagi ako may dark spots dito. Kung saan man to galing, please comment below if alam nyo. Korea ata. And kung saan makakabili ng mas mura. Because ayoko maubusan ng ganito. They are really a hero for me na pag nag-breakout ay isa lang pero galit na galit. Gustong manakit. Ayan, may isa na naman ako dito. Next is this one. Fix na kanafe. Nafe. Wala na akong ganun. Pero may natitira pa akong seriously choosy. Sarap din itong flavor na to. Nag-viral na Dubai chocolate. May ibang mga nang bash din sa akin kasi for the content lang daw or hindi naman daw masarap, hindi worth it. Pero for me, sobrang sarap niya talaga. I was given to try but I also bought a lot. Nagpapasabay ako, bumibili ako kung saan siya available. Swerte na lang din ako na may mga nagbibigay din sa akin. Pero pag wala, bumibili talaga ako. Ganun ko siya nagustuhan, yung pistachio. Ang sarap niya talaga. Gusto ko yung texture niya. Gusto ko yung flavor mismo ng chocolate. Pati si Don. Si Don naman kasi hindi siya masyadong mahilig din sa chocolate. So, siya na nagustuhan niya, it just means na it's really super good and super sulit. Hindi siya hype for me. It's really super duper good for me. Meron din nagpadala sa akin nung bago yung snap na ginawa nung chef na mismong gumawa nito. Pero hindi ko pa natatry. Nagkaroon kasi ako ng mga katikati sa throat. So, iniiwasan ko munang kumain ng sweets. Next on my list, this bra from Huga. I also worked for them and they gave me freedom to choose the bras that I want. Lahat naman nagustuhan ko pero ito talaga naging favorite ko because meron akong mga tops na malalim na ganyan na wala akong mahanap na perfect bra for them. When I tried this, lalo yung black, hindi ko nga mahanap yung black. Sobrang favorite ko siya. Lagi ko siyang dala, lagi ko siyang ginagamit. So, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Dapat pala bumili na lang pala ako, no? Kasi gamit na siya. The fact that it has this, ang sexy lang niya na kahit lumabas siya sa top ko na v-neck na ganyan, okay lang kasi it still looks very classy. Parang part siya ng top. Tapos very, ano siya, very snug. Yung Hera na bra, I think last year ko pa yung na-discover at last year ko pa yung favorite. Kaya hindi ko na sinama dito. But yun pa rin ang super duper favorite everyday daily t-shirt bra ko. But for tops na medyo sexy or revealing or may pa-andar dyan sa neck, sobrang ganda nitong cut na to. Next on my list is Oatside. This year ko lang na-discover because you guys know my all-time favorite is Oatly na barista edition, yung gray. Ever since na-try ko yun na lang talaga yung gusto ko for my coffee. It's still my favorite. I still love it. But a lot of people kasi were always trying to message me to try this also, try that. Kasi medyo mas mahirap bilhin yung Oatly. Never ako nakikinig. Kasi nga, ang dami ko nang na-try. Tapos nasasayang lang. Hindi ko nga nagugustuhan. But then one time, after namin magkuha ng UK visa, dun sa grocery sa baba ng BFS, nakita ko lang to. So I try
ko nga, same na same lang naman sila ng Oatly, to be honest. Pero it just so happened that this one is a little bit cheaper and madaling mabili. Kaya ito na yung binibili ko palagi. Napakasarap naman talaga and I loved it. Next on my list are these V2K runs na super duper comfortable for me. Pinabili ko lang to kay Nini kasi random na dumaan sa Instagram ko. Wala naman ako alam sa shoes. Dahil lang sa colorway, sabi ko sa kanya, "Can you find the shoes for me?" And after a few minutes, nahanap na niya. I really love it because of the color. I wore this for jogging, for running around Scotland. Nag-hike kami and super duper comfortable niya. Natuwa ako sa kanya kasi I can wear it na pang rampa or pang outfits with my trousers and my jeans or my biker shorts. Pero pwede din siyang pang workout, pang jogging, pang hiking. I love it so much that I got a second pair. I was trying to buy a Vomero kasi nga, dami din nagsasabi na comfortable. So, nagtatry akong maghanap ng Vomero na magugustuhan ko yung colorway. Yung mga tinry ako nung nasa Keith kami sa Hawaii. Pero, nakita ko rin to, color green. Tagal ko nagde-decide, tapos tinatanong ko si Nini, ano bibilin ko, Vomero or ito, ang ganda kasi green. Sabi niya, ito daw. Kasi hindi siya nagandahan dun sa mga Vomero. So, yeah, I got another one. Ituloy-tuloy na natin yung footwear. I don't know kung last year ko to natanggap. Pero, gamit na gamit ko kasi siya this year. I have so many Crocs pairs because I work with Crocs. I love you guys so much. Madami ako natanggap na Crocs this year also. But, ito talaga yung naging favorite ko na color. And ang dami din nagtatag sa akin na ito din yung color na binili sa Crocs. Kasi for some reason, bagay siya sa napakadaming outfits. Itong color na to. Noong time na kinuha ko to, o naalala ko, ang gusto ko sana is yung beige or yung brown. Yung mga hilig ko. Pero walang available sa size ko yata. It just turned out na ito pa nga yung sobrang magagamit ko. Kasi basta bagay lang talaga siya sa lahat. Ang dali niyang i-style. Tapos si DTB, nasira yung isa niyang Crocs. Ganitong color din yung binili niya. Kaya twinning kami. This one also traveled with me a lot. Hindi ko din in-expect na malalove ko yung ganitong style ng Crocs. Mahilig ako sa Crocs talaga ever since college ko. Yun yung school shoes ko. Yung mga doll shoes nila. And yung mga maninipis nila na designs. But not the OG one. I love them now. I wear them a lot. And last, footwear department. You've seen this a lot. This year ko lang din na-discover si Flink. Nag-reach out sila sa akin. Yung mga ballerinas ko yan, pinagawa ko yun sa kanila. They were super duper comfortable. Naging kumare flats pa nga yung tawag ata. Kasi ang daming umorder because it's super affordable. It's locally made, Marikina made. Then nung nauso yung mesh ng Alaya, they asked me if gusto ko na igawa nila ako ng mesh. Sabi ko, oo naman, gustong-gusto ko nga yun. Pero ayokong bilhin kasi ang mahal. Tapos alam ko naman na trend lang siya. Ang ginawa nila, ang ganda. Tapos ginawan din nila yung mga pamangkin ko. Kaso nga lang malaki pa kaya hindi pa nila nagagamit. I used mine a lot nung nasa States ako. Sobrang comfortable talaga niya. Napang-hike ko pa. Kasi nagbigla ang hike kami. And yun yung gamit ko. Yun din yung gamit ni Nini. Not the mesh one, but other style. Pero from them also. Buong pamilya ko nakaganito na. Bagay lang siya sa lahat ng mga outfits. Napaka-easy. Ang gaan lang i-pack. Tapos, cannot believe how comfortable they are. Kung paalis na ako sa amin ate ko, huwag mo na iuwi yan, hindi naman kayo magka-size ng paa. Biglang nag-adjust yung paa niya. Kanya na lang daw. Kaya daw niyang pagkasya. Malit pa ano niya. So, pinaiwan niya yung mga ganito ko. Nag-message na lang ako sa Flink if I can order new pairs, pero they sent me na lang din. Sobrang sweet. Thank you very much. Yung mother-in-law ng ate ko, 5 colors ata pinagawa. Kasi nga, ang ganda naman nga talaga. One of the best shoes I've had also this year na nagamit ko ng sobra. Sobrang dami ko ding mga sapatos. Tapos, pag nandito ako sa Pilipinas, bihirang-bihira ako lumabas. I'm able to use my stuff lang na pang-alis kapag nasa ibang bansa. Hindi talaga na-overuse yung mga gamit ko na natatanggap. Kaya, pagka na-overuse talaga, like my Flinks, my Crocs. Ibig sabihin, talagang love na love ko. Kasi bihira nga lang akong lumabas. Gusto ko, naro-rotate ko lahat ng mga gamit ko at magamit ko silang lahat. So, yung iba, pa isa-isa, 2 beses ko lang magamit. Kaya, pag nagagamit ko more than 5 times, it means favorite na yun talaga. Mabalik tayo sa makeup. I was so happy when I discovered this Boots Pharmacy nung nasa London ako. Lagi ko nakikita tong Got To Be na ginagamit sa kilay, sa TikTok. Pero yung nasa tube, yung malaki, yung pang-ulo talaga. Nakikita ko sa TikTok na sobrang nice niya for the eyebrows. Pero ayoko bumili kasi ang laki. Alam ko namang masasayang lang. So imagine when I found this one na pang-kilay talaga. Nung nakita ko sa Boots Pharmacy sa London, nag-hoard talaga ako. Meron nung black which is waterproof na never ko pang nagamit kasi parang ito pa lang naman. Talaga namang napakatigas na. Ayan o. Sabi ko nga, sana magkaroon na sa Pilipinas kasi pag naubos yung mga pinamili ko, I want more. Pero may link na ako nahanap. Buti naman at finally, andito
dito na rin sa Pilipinas. Sobrang ganda talaga nito. Next is the Issey na liquid eyeliner na hindi ko rin mahanap kung nasaan. Pagka nawawala talaga favorite kasi it means lagi ko siyang nililipat-lipat sa mga bags ko. Lagi ko siyang dala-dala. I really love the warm brown na color. Yun yung gamit ko palagi. And it's so easy to apply. Kahit beginner ka, I'm sure madadalian kang gamitin. Nasaan kaya yun? Since warm brown siya, hindi siya masyadong strong and powerful. Pag gusto mo yung baby tungkil lang. Bet na bet ko yung mga ganong look. Yun yung gamit-gamit ko palagi sa mga makeup videos ko kung nakikita nyo. Kasi ako, hindi ko siya makita ngayon. This one also that I discovered when I was in the US, sabi kong parang pawis lang. Grabe, mauubos. Tingnan mo, kailan ko lang to binili? September? Ayan na lang siya. Gustong-gusto ko yung ganito ng Chanel, but sa TikTok lang. Like, nakikita ko, ang ganda. But like ko nai-imagine na, hindi yan maganda pag nasa Pilipinas. Kasi yung feeling na yung malagkit na ganyan, tapos pag nahanginan yung hair mo, didikit. Yun yung ayaw na ayaw ko. Kasi yung sister ko, nagpa-swatch lang. Tapos, finol makeup na yung kapatid ko. Tapos ito yung nilagay na, tingnan mo. It just gives that really beautiful glow from within. Napakabango pa. Nilagay lang yan kay Nini. Ganyan o, ganyan lang. Nung mini-makeupan siya. Ako nananahimik lang naman ako sa gilid. Wala naman akong kailangan. Pati tuloy ako bumili. Ganun kaganda. Sobra ako nabudol talaga. Favorite na favorite ko yung look na ito. Kung may mga dark spots ako, you already know, lalagyan ko yan ng NARS Soft Matte Concealer na favorite ko. Hindi ko na sinama dito kasi 2 years o 3 years ko na atang favorite yon. And then, I'm gonna put lip and cheek tint. Maalin man sa dalawa ko naman ang trip ko, but both are okay. And then, isiset ko yung face ko with the Issey na True Flex powder para lang hindi siya shiny. Tapos, lalagyan ko nito. So, yun yung favorite look ko lately na pang mga everyday. Mukha ko nag-effort pero hindi ka nag-effort. Tapos, kung may extra time ako, I will curl my lashes and put heroin make. Yun yung favorite ko na everyday make. Bango talaga. It just smells so luxurious. Ang bango. Ang bango. I love that. Before I discovered this, alam nyo na mahilig ako sa highlighter na parang pawis lang. And meron akong favorite from BLK, diba? Tapos, wala na siya. Then, finally, may sinan sila sa akin na ganito and I feel like ito yung kapalit nung dati kong favorite. Medyo may pink-pink siya pero mukha lang din siyang pawis. O diba? Para lang siyang inner glow. It's so beautiful. So, before I discovered the Fenty one, ito yung palagi kong gamit dun sa makeup look na sinasabi ko. Tapos, wala pa yung Issey nun. So, naalala nyo ako sa Boracay vlogs ko, magme-milk jelly, lip and cheek tint ako, tapos lalagyan ko lang nito dito. Okay na. Tapos, kung yun nga, kung meron akong dark spots from pimples, I'll just cover them with NARS. Healthy glow lang ang atake. For the perfumes, you already know ano yung favorites ko this year. Etong Juliet Hazagan, di ko rin alam kung this year ba to o last year. Pero these two are my favorite perfumes this year. Last year pa nga to, naalala ko kasi hiningi ko to as birthday gift from ate. So baka nasa favorites ko din to last year. Anyway, nagustuhan ko nga kasi to from the samples that I received sa Sephora. Kaya pabili ako ng full size. Pinabayaran ko sa ate ko nung birthday ko last year, December also. So, yun yung gamit-gamit ko ngayon. Ay, bango. Hindi ako marunong ma-explain, but it's fresh. Ganun lang naman yung mga gusto ko sa pabango. Hindi ako masyadong mahilig sa mga floral or musky scents. Gusto ko lang yung mga fresh na amoy crustans. Amoy mayaman na tita. Ganyan. Oh my god, isasama ko rin pala dito yung ano, speaking of. Pero wait lang. This one, gamit na gamit ko rin siya. Nakita nyo rin siya ng madaming beses sa mga dress up with me videos ko. So, sama natin. But this one, I discovered when I was in London. This is a limited edition spring collection ng Jo Malone. May nagpasabay lang nito sa akin dahil nga sinabi daw ni Heart na mabango to. Ganyan, alam niyo na. Pagka-amoy ko, my god, sobrang bango talaga. Na sobra ako nagsisisi na hindi ako bumili ng madami. Oh, mayaman. Pero sana bumili ako ng isang extra. Or so I'm really hoping na next spring, ilabas ulit nila to. Bibili talaga ako ng extra because it smells so good. Tapos, sobrang long-lasting. Ito yung ginagamit ko lagi kapag may flight. Hindi kasi ako mahilig mag-retouch ng pabango pag nasa labas na. Pag ito yung spinnery ko pag alis dito sa bahay, hanggang makarating ako sa destination ko after the flights and all of the travels, I still smell mabango. Or, if a-attend ako ng events na mahaba, ito talaga kasi ang tagal na naglalas and napakabango talaga. Pagka nakita nyo to someday at ni-release ulit, bilhin nyo.
It really smells like Jinky Pacquiao. Parang alam ko yung amoy ng Jinky Pacquiao, no? Yung amoy ng mga mayayaman. Ganun talaga yung atake niya. Na parang wala silang pinoproblema sa pera. Ganun talaga yung smell. That's why, naalala ko tuloy, wala dito sa list ko, pero naalala ko ngayon, isasama ko rin yung Tory Burch na perfume. I don't know where it is. Again, maybe it's in one of my bags. Pero travel size lang yun. Though, nagpabili na ako kay Nini ng full size nung nag-Black Friday sale. Na-discover lang din namin yun nung nandun kami sa outlet. Pagpasok namin ng Tory Burch, ang bango. So, tinanong ni Nini, ano yung perfume na sinispray? Spray kasi sila nun. Binubudol talaga yung mga tao. And I think it's their classic scent. Kasi wala siyang particular scent na nakalagay. Nakalagay lang kasi sa bottle, Tory Burch. So, bumili kami ng travel size just to try. Kasi gano'n naman din lagi ang ginagawa namin. Mga travel size muna bago mag-commit sa full size. Kung pinapanood nyo yun sa mga vlogs ko, yun yung sinasabi ko na amoy titang mayaman na binibigay lahat ng gusto ng pamangkin. ganun yung amoy talaga. Or amoy mommy na president ng PTA na powerful. Yung very accomplished sa buhay. Pero sinuspoil yung anak. Ganun, ang bango talaga. Lahat ng nagpasabay sa akin nun nagme-message sa akin na sobrang bango tinitipid nila. Kasi nga travel size lang yun. So I hope nagpasabay din kayo kay Nini ng full size kasi bala kayo ako nagpasabay na ako. Hintay ko lang yung box na dumating. Next on my list is this one. I also don't know if this is from last year or this year, but gamit na gamit ko din siya this year. Nagpabili na nga ako ng full size kay Nini. So ito yung natanggap ko lang na freebie from Sephora. And just nakakakilig talaga yung amoy nito. Grabe. I just always refill this one. Though sa kamay ko lang ginagamit kasi napaka-thick niya. Di ba sabi ko nga sa inyo, ayoko nang makapal dahil iinitan ako. So, sa kamay ko lang siya ginagamit at night. Kasi ayoko rin siyang gamitin during the day dahil nga naiirita ako. Meron ako lotions na gusto for daytime. Yung aloe and Aesop. Yan, mga yan. This one is for nighttime lang and I really, really love the smell. Napaggising ko sa umaga, ganun pa yung amoy ng kamay ko. Minsan kahit maghugas ako ng kamay at kapag skincare na ako sa morning, ganun pa rin yung amoy ng kamay ko. That's why I love it. Nainggit nga ako kay Nini kasi ito yung ginagamit niya sa buong katawan niya after maligo. Kasi malamig dun. If malamig lang din dito, I would also do the same. Napakabango talaga ng buong pagkatao niya paglabas ng banyo. Tapos very, very moisturized. So kung kaya mo namang tiisin yung ganon at mahilig kang mag-moisturize, then try mo tong color pink nito. It smells so good. You've seen this a lot. So dami-dami kong MagSafe accessories. Ito yung favorite ko at super duper na use ko this year. They sent me a new one in black pero na-arbor na siya ni DTV. It's MagSafe, it has a pop socket, and it has slots for cards. So, I use this a lot, especially when we're traveling. Kasi dyan nakalagay yung mga... Nilalagay ko 3. Train card ko, isang credit card, at saka isang ID. Para whatever happens, lahat meron ako. Iwan ko man bag ko, mawala man, wag naman sana. Wait. Meron ako nung mga importanteng bagay dito. So, yun yung nilalagay ko. Or sometimes, I also put the hotel key din pala. Kaya si Don, gustong-gusto rin niya kasi nainggit siya sa akin nung nag-travel kami na wala pa siyang ganun. Lalo nung nasa London kami kasi train kami ng train. Gamit-gamit namin is yung BPI or GCash card namin na pang top. Dito lang siya nakalagay. Super duper useful. Ang dami nagtatanong sa akin kapag nakakita niyo na nag-selfie ako. This one is from PopSocket. And then, etong case ko na to na MagSafe din pero very classy and elegant looking is from OtterBox. Both of them are sent to me by ThankyBox. So, kung naghanap kayo ng official distributor ng OtterBox, ng PopSocket, then check out ThankyBox. So, this one is one of my most used MagSafe accessory this year. And this one, ay, bastos. In general, I just really, really love MagSafe. Napaka-useful niya para sa akin. Gumawa na rin ako ng video ng lahat ng mga accessories ko as a content creator. Napakadali ng buhay. Simula nung naging MagSafe siya. Hindi mo na kailangan mag-commit. Kahit yung mga Octobody, tsaka yung mga salamin, ang dami ko. Nandun lahat. Kaya ang bag ko laging mabigat kasi dala-dala ko lahat. But yung card holder and this one from Moft are my favorites. This one naman, very useful also dahil tripod siya na napaka-nipis lang. Do that, or like that. Daming mga atake. Iba-iba. Yan. So, napakadali. On the go. Pag gusto ko mag-film. Pag gusto ko manood. Pag nag-work ako, nakatayo lang siyang ganyan. Super useful. I love it. Of course, what is favorites video without our own brand, Atake? This one is my favorite Atake clothing design. If you still don't know, Atake clothing is owned by my brother. And ako ang kanyang dakilang endorser. Ito yung favorite ko. Alam niyo naman na lagi ako nagsusuot ng mga Atake t-shirts. But out of all of the designs na nilabas niya this year, favorite ko yung plain na hindi niya naman nilabas. Binigyan niya lang ako. Kasi maganda talaga yung tela. Ang ganda kasi it's a boxy kind of oversized t-shirt. Ginamit ko na yun sa
mga Dress Up With Me videos, ang dami nagtanong kung anong tatak, pero hindi ata niya nilabas yun. Other than that, these ones are my favorite. Tatlong colors to. Yung black, nasa laundry. Kasi like ko nga gamit-gamit. Anyway, it's the minimal design lang. And then naka-embroider yung atake. Kasi ako din ang nagsabi sa kanya, maglabas ka naman ng minimal design. Kasi usually yung designs nga niya is malalaki. Because yun yung atake niya. Streetwear. Buti na naglabas siya. And one of my favorites, I wear them a lot. Medium to, kaya share kami ni DTB. Nagagamit namin pareho. Medium talaga siya. Ako gusto ko lang medium. Yun yung gusto kong styling kasi. Next one is this. Nauso to ng sobra, pero hindi ako bumibili. Nakikita ko lang, naririnig ko lang. But thankfully, may nagpadala sa akin, G Luxury Bags. This is the shades that you've been seeing me wear ever since natanggap ko to. Dami kong shades na niro-rotate every time umaalis ako. Simula nung dumating to, ito na lang gamit ko. Blue Elephant is a sister company of Gentle Monster. Mas affordable version siya. I really like it kasi mas magaan also. Yung Gentle Monster ko na Her 01 tuloy, hindi ko na ginagamit. Nabibigatan tuloy ako. Although favorite ko yun dati. All of a sudden, nabigatan na ako sa kanya. Nung na-try ko ito, super na-love ko talaga. Ito na yung like mong daladala. Thank you so much again, G Luxury Bags. Malapit na tayong matapos. This one is also fairly new. Na-discover ko to from my friend. Kasi lagi ko nung nakikita na meron siyang pinapahid-pahid na ganyan. Pagka nagte-tennis kami, no? Pagka water break, magpapahid siya. Tapos bangong-bango ako. My gosh, nung tinry ko, na-obsessed na ako because ang bilis talagang lumamig. Ang dami kong mga kung ano-anong cooling spray, powder, cream na pinagbibili kasi nga mainitin talaga akong tao. Super pawisin ko. Yung mga yon lumalamig naman pero ang bilis mawala ng effect. Ito naman kasi, ang bilis lumamig. Tapos ang laking factor na sobrang bango niya talaga. Napaka-relaxing nung amoy. Kaya bet na bet ko siya, nag-hoard agad ako. Si ginagamit niya daw to kapag nag-workout siya, nagtitennis kami. Ako gamit ko siya palagi. Basta mainitan lang ako, pinapahid ko na agad. So halos araw-araw, pinapahid ko siya lagi dito sa bato ko, dito sa chest ko, tsaka dito. Tapos kapag sumasakit yung ulo ko or may na-migraine ako, naglalagay din ako. Pero pag naiinitan ako na sobrang init-init everywhere, tapos pati sa legs ko, naglalagay na ako. Si DTB, nilalagyan ko rin kapag nagka-carpentero siya para medyo malamig din yung katawan niya. Pinapahid ko rin to sa daddy ko. Meron siyang mga times na sobrang sakit talaga nung legs niya. Dami namin kung ano-anong pinapahid sa kanya. Nilagyan ko siya nito and nagustuhan din naman niya kasi naramdaman niya yung paglamig nung area. Ang bango talaga, nakaka-addict. If I can use this as a lotion, I would. Next on my list are these double-sided booby thingy. Nakita nyo naman na ni-rave ko to ng bonggang-bongga nung summer, I think. They sent me a PR of this. I'm not sure kung last year nila sinend or early this year. Basta nung summer ko siya super na-appreciate. Mahilig ako mag-tube, lalo kapag bagong tan ako kasi ang ganda talaga niya. I found this very useful. Minamarket talaga nito is parang a push-up kind of nipple cover kasi meron siyang ganyan. Tapos kapag ka mga naka-low V-neck kind of tops ka, may lift at magkakaroon ka ng cleavage, ganyan. Ganun yung pinaka-minamarket nito. Pero ako personally, I super duper love it for mga tops na madaling ma-wardrobe malfunction para sa ating mga hindi pinagpala. As in, kahit hilahin mo na bonggang-bongga yung mga tube tops, hindi siya natatanggal kasi nakakapit siya sa skin mo, tapos itong kabilang side nakakapit sa damit mo. It is reusable, it's washable, and this is my favorite na cleaner. Meron din silang mga nipple covers, but honestly, ilang beses ko siyang na-try, pero natatanggal siya kapag pinapawisan ako. So, maybe they still need to improve on that one. Pero super duper favorite ko yung kanilang adhesive na foam cleaner. So, this is what I use to clean any of my mga adhesive na nipple covers. Bago ako nagkaroon ng ganito, I just use whatever is available na liquid soap or hand soap na nandoon kung saan man ako naglilinis. It's just so nice na meron talagang product na specifically made for that one. Para naaalagaan din yung adhesive. Mas tumatagal yung buhay ng mga nipple covers nyo. Guys, alam nyo na to. Tingnan mo naman ang itsura nitong isa. Parang ginat-ngat na. Matagal ko na siyang nakita sa TikTok nung nag-viral. Pero again, pinipigilan ko lagi yung sarili ko bumili. Kasi ang dami kong products from PR. So, ayoko. Pero talagang nabubudol ako ng nabudol and I really wanted to try it. So, I finally gave in and asked my sister to buy Sephora. And nung time na yun, palagi siyang sold out. Pinaabangan ko. And ever since I tried them, alam nyo na yan, favorite na favorite ko talaga siya. This is the makeup that I use if I can only use one makeup. Kahit na nagte-tennis ako, ito talaga yung
yung gamit ko. Pagka nagsiswimming ako, sila din yung gamit ko. Very lightweight, very easy to use, and very pigmented. Wala na ako ibang masasabi pa. This one is also another hindi ko akalain na mai-inlove ako sa isang body wash. Kasama talaga to nung pinadala nila sa akin. So, I was just thinking na it's just a regular wash. Pero it just so happened na tong time na yun, alis kami ng alis ni DTV. And nakalagay dito, top to toe wash. Tas ang maganda dito, this is 9 free. I think most of Anna Kai's products are free of all of these things na hindi natin gusto sa katawan natin. And I was so surprised. Una-una, sobrang bango niya. Amoy luxury brand. Very fresh. I challenged myself nung umalis kami na ito lang talaga yung dala ko for top to toe, for everything. My God, unang-una, as a shampoo, ang ganda niya. One is just like a regular shampoo. So I couldn't believe na it's free of all of these chemicals kasi ang ganda ng lather niya, ang ganda ng pagkakalinis niya sa buhok. And then malambot yung buhok ko after kahit walang conditioner. And then it's so good for the body, napaka-moisturizing pero hindi mahirap banlawan. I also use it as my feminine wash. I also use it for my face. Just super duper good. Body wash, ang liit lang, ang bilis lang ito maubos. My God, konting-konting patak lang, na-lather na niya yung isang buong lufa ko. Ang tagal na namin itong ginagamit. Ito talaga yung dala ko every time maalis kami pero madami pa din siya. Tapos ito, sakto, kakasabi lang din sa akin ni DTV kahapon ata. Gusto ko yung kay Anna Kai na wash. Ang ganda nun. Kasi diba nagsishave siya ng buhok niya, ng ulo niya. Pagka sinishave mo kasi, kahit sa ating girls, diba, yung nadadry, nagkakaroon ng flakes. Kasi nga, na-irritate sa pag-shave. So, ganun yung bumbunan niya. Sabi niya, pag ito daw ginagamit niya, nawawala daw lahat yung mga ganun sa ulo niya. Kaya super na-love daw niya ito. It's really, really a good product. Not just for me, but also for On The Builder. Ang ganda to sa super gustong-gusto ko i-rave. Galing ni Anna Kai. Galing mo, madam. Ito, bagong-bago lang din. First time kong maka-experience nitong product na to. Nakita nyo na rin to nung ni-rave ko siya sa videos ko. Hindi ako masyadong updated na sa mga beauty products na lumalabas. Ang dami ng kung ano-anong lumalabas lately. Kaya, nung tinry ko to, when they sent this to me, I was very, very, very shocked. Kasi, I found it super weird. It says gel powder. Tapos, pag hinawakan mo siyang ganyan, para talaga siyang wax dito na parang, paano naging powder to? Tsaka parang ayoko naman to ilagay sa mukha ko. Pero, once ginanyan ko, grabe, gulat na gulat ako kasi it's very silky and powdery feeling. Ang amazing talaga. It's one thing na I always bring now kasi hindi ako mahilig mag-retouch pag nasa labas. Pero there are times na kailangan kong mag-blot, especially pag naka-makeup. Kasi nag-oily na. And this is one of the best. Oh my God. Kailan ko ba ito ginamit? Ginamit ko to nung papunta kami ng Taiwan. Umalis kami dito ng 1 AM. And then, ito yung gamit-gamit ko kasi gusto kong medyo maayos yung mukha ko pero ayoko mag-powder, ayoko mag-makeup. Gusto ko yung milk tint lang, tsaka ito. Hanggang sa makarating kami sa hotel, never ako nag-retouch. Pero yung feeling ng mukha ko, very silky smooth. Basta ganyan yung feeling. Ang sarap talagang hawakan. Hindi ako nag-oil up. Medyo mainit pa nun sa Taiwan nung nagpunta kami. And yun nga, 1 AM pa lang, bumabiyahe na kami from here to the airport to Taiwan. Daming naganap. Anong oras na kami nakapag-check-in. Doon ko lang na-realize, aba, ang face ko, ganito pa rin ang feeling. Ang ganda talaga. Para lang siyang filter na pinapahid-pahid. Ang ganda. Ganda talaga ito. Instant favorite for me. Another favorite. Kita nyo? Sabi ko sa inyo, bihira akong makabawas-bawas ng mga lip products because nga ang dami. But this one from Arcadia Beauty na lip tint is my favorite also. They also sent this to me and ito talaga yung una kong kinuha kasi dark yung lips ko. So yung darkest yung kinuha ko. Pag nilalagay mo siyang ganyan, sobrang dark talaga pero i-blend-blend mo lang. Ang ganda na ng lips mo. Tapos buong araw na, ang tagal niya talaga. Saka tingnan mo, kahit parang mukhang nagli-leak siya na ganyan, never naman nagkaroon ng accident sa bag. Hanggang doon lang sa loob yung leaks. Walang lumalabas, walang anything. Ang ganda talaga nito kahit wala akong makeup. Kasi yung ibang lip tint, pag wala akong makeup, mukhang may lip tint ako. Ito mukhang natural lang na mamink-mink yung lips ko, ganun. Galing ng mga products ni Anna Kai. One of the best lip tints I tried this year. Next is this tripod that I'm using. Ipopost ko na lang dito. But I think this year ko lang to na-discover from Camille ko. Sobrang dami ko na bilhin na kung ano-anong mga tripods. Pero ever since nakita ko to na pinost ni Camille ko, binili ko kaagad. I love it so much dahil I use phones and cameras. Pwedeng ito lang talaga yung dala-dala ko every time I travel. Unang-una, ang liit niya. Kasyang-kasya sa backpack ni DTV. Pagka namamasyal kami or kasya siya sa hand carry. It's very small lang. Ganyan lang siya. Tapos walang kung ano-anong attachments. Nakakabit na lahat. Yung iba ko kasi mga tripods, kailangan pang paltan-paltan yung attachments. Depende sa gagamitin mo gadget. This one, ayan na. Isang ganyan lang siya. Magagamit mo na talaga siya. Tapos very sturdy. Nung nasa Balisin kami, super mahangin. Na subukan ko talaga, hindi talaga siya natutumba. Or sometimes, kapag
super duper hangin, ang ginagawa namin, pinapatungan lang namin ng bag. Okay na. Basta it's very, very nice, very sulit, and it's so easy to travel with. So, lahat ng travels ko this year, dala-dala ko talaga tong tripod ko na to. Best tripod I have tried. This rattan bag that I just randomly discovered sa Shopee. Namimili ako ng mga pasalubong para sa mga pamangkin ko. 100 plus lang. Hindi naman ako nag-hope for anything amazing. Pero nung dumating siya, tuwan-tuwa ako kasi ang ganda ng size. It looks small, pero grabe, sobrang daming kasya. Tapos napaka-comfortable nitong shoulder strap na to. So kahit mabigat, kahit nandiyan yung water bottle ko, hindi siya masakit sa shoulders. Ito yung gamit-gamit ko nung nasa US ako. Ang ganda niya kasi bagay siya sa maraming outfits. Tapos napakatibay. Ang ganda. I think one of my favorite Shopee buys. Sold out din to nung pinost ko. Ewan ko ngayon pag hanapin ko yung link kung meron pa. I also saw this sa isang tindahan sa Taiwan nung nagpunta kami. Exact same thing. Tapos ang mahal. Ang galing. So malamang iisa lang naman ng mga suppliers nila. But yun kasi nasa boutique, nasa store, kaya ang mahal. This one is 168 ata if I'm not mistaken. Tapos ganyan yung ilalim. Kaya ang sarap niyang i-stuff. Hindi siya yung nawawala ng shape kasi may ganyan siya sa ilalim. Next is my luggage from 90Go. Nakikita niyo yun sa stories ko palagi. Nai-favorite ko lang siya because simula nung dumating sa akin yun, nagtuloy-tuloy na. They reached out to me if I wanna work with them daw. Sabi ko, sakto pa, Amerika ako. So if they wanna send it to me now, send na nila para yun ang gamitin ko pa US. So I chose the biggest one kasi sabi ko nga, I need big luggages every time I go to the US. Sometimes nga, I bring balikbayan box kasi minamaximize ko. But since I will work with them, I chose the biggest one, which is the trunk. Ripple ata yung tawag, 29 inches, and then color green. Dahil favorite ko nga yung green lately. Medyo mabigat lang siya, but lahat naman ng trunks mabibigat. For some reason, ever since dumating sa akin yun, doon ako unang nagkaroon ng international work, yung Taiwan ko, and then nasundan pa agad ng GoPro ko na sa Bali. Besides those, marami kong naging lakad, mga random lang, hindi naman planado, kaya parang feeling ko lucky luggage ko siya. And I really, really love it kasi very sturdy, madali din siyang gamitin, tapos ang dami din kasya. Magaan siya for a trunk. May ibang mga large lang na maleta, mas mabigat pa kaysa sa kanya, kaya not bad. But for me, na medyo overpacker, na every kilo counts talaga, hindi ko siya na-appreciate. But yun nga, kung normal traveler ka lang naman, it would be a good luggage for you. Plus, super sturdy nga niya. Siya din yung gamit ng kapatid ko nung nag-Japan. So, I believe, siya, 15, 16 flights since natanggap ko siya noong August. Pero, super nice pa rin niya. Wala siyang mga gas-gas kasi textured talaga siya. I just love it. I feel like it's my lucky luggage. Na-discover ko to kasi pinadala lang sa akin ng owner and sobrang akong nasarapan. Hindi ko na kayang magkape nang wala to. Pwede siyang alternative for your creamer and your sugar. Ito na yung pinaka-sweetener mo tsaka creamer mo na healthier version. Hindi ako mahilig sa coconut, guys. Hindi ako mainom ng buko juice. Hindi ako mahilig sa mga coconut drinks or coconut snacks or whatever. Pero for some reason, gustong-gusto ko to at saka yung dragon drink. Oh, that pala nandito yun sa favorites ko. Yung dragon drink ng Starbucks with coconut milk. Kung hindi mo pa alam kung ano yung favorite drink ko sa Starbucks, ayun. Sobrang sarap na sarap ako. Kaya yun, ever since pinadala nila sa akin to, I cannot drink my coffee without it. Ito na yung ginagamit kong creamer for Don kasi siya ay naka-hot coffee instead of yung Coffee Mate. Tapos ako, ina-add ko lang siya sa regular kong coffee. Hindi ko siya ginawang alternative kasi ang sarap niya talaga. Masarap na yung coffee ko before pero pag nilalagyan nito, it just becomes extra creamy and extra yummy. Ang sarap niya talaga. But if you're looking for a healthier alternative to your coffee, tas masarap, try nyo guys to dahil napakasarap niya talaga. Ang alam ko may discount code ang Kumares dito. Check out nyo lang sila sa Instagram and DM them. Tell them you're a Kumari. You're gonna get a discount. Basta, ang sarap nito. This one is also a recent discovery from Japan. Ilang beses ko na rin ito na-share sa mga TikToks and Facebook ko. Dahil nga palaging kumakati ng sobra yung lalamunan ko randomly. Nakita ko lang to sa TikToks. Pinabili ko sa kapatid ko nung nasa Japan siya kasi late na nung nakita ko sa TikTok sa Pilipinas na ako. You just tear it tapos itaktak mo diretso sa throat mo. Sarap. Babasahin mo lang siya ng konti sa tongue mo, then magiging parang isang buong sing siya. Lulunukin mo. Instantly relieves yung itchiness sa throat mo. And what it does is it moisturizes your throat. Kasi diba pag kumakati siya, it means it's dry. So it's just an instant tulong. Especially sa akin na kuda ko ng kuda. So kapag ganun yung nafe-feel ko, din ito yung ginagamit ko. Pink, sobrang sarap. Yung blue, sobrang sarap ng feeling kasi mas mentally siya. Although, mentally din to, pero parang peach flavor ata to. Hindi talaga ng mga hapon, no? Dami ko pinabili sa kapatid ko kasi sabi ko magagamit ko talaga ng sobra-sobra to for sure because I always have that
feeling. My favorite vlogging camera of the year is definitely GoPro. Sobrang dami kong camera, alam nyo yan. Meron akong Canon, Sony, meron akong sira na DJI Osmo Pocket. Itong gamit-gamit kong Canon PowerShot V10. But ever since I became a GoPro fam, ang GoPro ko before is 9. They gave us 12 and then ito na yung ginamit ko just because gusto kong pasalamat sa kanila. So ginamit ko sila nung nag-US ako. And I just felt like this is the best vlogging camera for me because unang-una napaka-clumsy ko. Di ba alam nyo naman na yon, lahat ng cameras ko ay may bingot, nabagsak ko na, yung DJI Osmo ko sira na, ganyan. I'm not careful with gadgets. Dun pa lang, best na talaga for me ang GoPro ko. And then, since ang dami kong ginagawa, ang dami kong gusto ipakita sa inyo, easiest din kasi ang compact niya, di ba? Napaka-dali ko lang siyang ma-on agad, pwesto anywhere para makita niyo yung ginagawa ko. Tapos pag yung mga pamangkin ko, nakita niyo naman yung US vlogs. Yung iba nga dun, hindi ko alam na nagbo-vlog sila. Basta na lang kinukuha at may vlog pala sila. Nakikita ko na lang yun pag pinapanood ko na din dahil hindi rin naman ako yung nag-e-edit. Nakakatuwa kasi if yung iba kong cameras, pag nahawakan nila, nagpapanik ako na baka masira yung lens, baka mabagsak nila, ganyan. But sa GoPro, wala lang akong pakialam kung mahawakan man nila o mabagsak nila. Tapos when we were in Hawaii, every single memories, kahit nasa sand kami, nasa tubig kami, ay na-film ko because naka-GoPro. Very easy to use and carefree talaga. So talaga yung perfect camera for me kahit na hindi na ako masyadong nag-a-action or extreme activities. Yung normal na galaw ko extreme na kasi talagang napaka-clumsy ko. So, this is the GoPro 12 that I have used a lot. Ang ayoko lang sa kanya is pag madilim nga. But I realized na meron palang media mode na pwedeng kabitan ng ilaw and mic. So, I have to buy that or I have to request that to GoPro. If not, I will buy na lang sa 1212 kasi yun yung gamit-gamit to iba ko mga kasama sa Bali. And ang ganda ng mga videos nila. Ang tagal pa ng battery. So, this is my favorite vlogging camera for this year. And then, pwede pa palang maging better kasi they also gave me the 13. Meron ng mga lens na tingnan mo naman to. This is the macro lens. So, pwede na akong mag-focus with the action camera. Waterproof din to. Apart from that, it even comes with ultra-wide lens. Itong mga ND filters na hindi ko pa nagamit. Tagal na nito na sa akin. Ay, alam ko na kung paano gamitin kasi nga galing ako sa camp and I found out. But anyway, what better way to improve my favorite one than to adding different lenses? But, mukhang ito pa ang magiging super favorite ko. Another one that they gave when we were in Bali. Ito yung micro version. Ayan, ganyan lang kaliit. Hasya siya sa bibig ko. Comparing to the 13 and 12, ganyan siya kaliit. I love, as a micro girly, alam nyo na, ito lang ay wala siyang screen sa harap. Super duper tiny, but it still gives 4K videos and pictures. And ang gaan talaga niya. I tried it in all of my micro bags. Kasya siya. Nakakaaliw. So, sobrang happy ko na may ganitong version. Yeah, GoPro is my favorite vlogging camera of the year. Not just because I am a GoPro fan now, but because it really made me masipag in vlogging. Kasi hindi ko kailangan intindihin. Kagaya nung Osmo Pocket nga, pagka nagta-travel kami, minsan tinatamad na akong ilabas-labas siya. Napaka-fragile. Nasira ko nga, diba? Nalang gimbal. Tapos yung other cameras ko, dito ko na lang ginagamit pag sit-down vlogs. But yung mga daily vlogs ko, ang dami kong gusto ipakita sa inyo. The GoPro is really what fits my lifestyle and how I manage holding my gadgets. Buti na lang naging GoPro fan ako kasi nagal na akong GoPro user since GoPro 4 or 3 ata. Pero binili ko lang yun because underwater camera. On and off button lang alam ko. Since naging GoPro fam na ako, nagkakaroon kami ng mga camps and mga trainings na natuturuan kami kung paano ma-maximize yung GoPro. Kaya na-appreciate ko siya lalo. Mas nagagamit ko siya for vlogging. If you guys are looking for, or iniisip nyo pa kung sulit yung GoPro, then yeah, super sulit siya if kayo ay kagaya ko na ganun yung, alam niyo na. May mga nagtanong din pala sa akin, for beginners daw, i-compare ko kung ang pwedeng bilhin is yung Hero or yung 13. To be honest, 13 pa rin talaga kung isa lang ang bibilhin mo. Kasi may mga bagay na wala dito sa Hero na kailangan mo. For example, unang-una pa lang yung screen. Pangalawa, this one doesn't have timer. Ito pa ay built-in yung battery nito. Pagka nalobat siya, hindi mo na siya magagamit. Hindi kagaya nito na pwede ka bumili ng extra battery. There's so many things na mamimiss out mo kung ito ang bibilhin mo rather than 13. I believe this one would be nice as your second camera
camera. But kung isang camera lang, I would still suggest you get the 13 or the 12 kung hindi pa kaya mag-13. I hope yung mga nagtanong sa akin noon mapanood tong vlog na to. Ang gustong-gusto ko rin pala sa 13 ngayon, yung mount is magnetic na. 'Di ba yung mga lumang GoPro kasi isuscrew mo pa isa-isa. Ito magnetic latch na. Kung marami kang mga mounts, magnet na lang. And then if you would ask my favorite mount, ito naging favorite ko lang nung nasa Bali kami. Maganda pala, ba't ba hindi ito yung ginagamit ko before? Dali niyang ikagat anywhere. One of the pinakamatibay daw na maaasahan mo. Like, hindi ka matatakot na malalaglag yung GoPro mo kapag gamit mo tong clamp na to. And daming ways para magamit mo to. Tapos, since magnetic latch naman na siya, madali lang tanggalin pag ito gusto mo lang ipatong sa lamesa. Ito yung favorite ko bago ko to na-discover. Kasi mouthpiece nga siya na ganyan. So, perfect siya pang POV. Although, kailangan mo nga siya palaging linisin. Mas favorite ng mga pamangkin ko kasi nga madali lang isubo. Ganyan siya. Ang ginawa ko, ito na yung pinaka-ginagamit kong stand. So, since magnetic siya, look guys. Ayan. Kung gusto mo tanggalin, ganun lang. Kasi before, ito yung kailangan mong tanggalin pa. Itong magnet, nilagay ko dito sa mouthpiece para madaling ganyan. And at the same time, pwede ko siyang i-connect dito. So, doble-doble. Pwedeng lahat sabay-sabay nyo yung gamitin. So, itong setup na to yung favorite ko. Yung mouthpiece. So, pwede ko siyang isubo kung biglaan na kailangan kong mag-hands-free. Nagamit ko na siya na hindi ko nalinis. Kasi yung biglaang may moment na may gusto ko i-film. Sabi ko, bahala na. Sinubo ko ganyan. So, itong setup na to yung favorite ko na accessory for GoPro. Kasi may mga nagtatanong din na sana mapanood nyo to. Ginabi na ako. But I finally finished my 2024 favorites. I hope wala akong na-miss. Kung meron man nga kayong nakita sa akin na sinabi kong favorite ko or ni-rave ko na hindi ko napakita dito, just comment down below and ask me kung favorite ko pa rin ba siya or kung nakalimutan ko ba. Re-replyan ko na lang doon kasi ang hirap talaga nitong favorites video. Ang hirap maalala yung isang buong year. Ang daming mga products but these are the ones that I know that I have used and abused and ma-recommend ko talaga sa inyo ng bonggang-bongga. Dahil hindi ako mapapahiya. So I hope you guys enjoyed this video. I will try my best to find links for everything or kung saan nyo sila mabibili and list them in the description box down below. Thank you guys again for watching. I'll see you on my next one. Bye!